Epay? Hello po. Hello, Epay. Epay ka? Hello. Yes po. Hi, Epay. Ang layo naman ang narating ng beauty ko. Nakarating ng Butuan City. Kamusta kayo dyan, Epay? Okay lang po. Okay ka lang? Yes po. Epay, epas ka ba dyan? Epas? Yes. Epas naman, oh, epas. Okay, Epay. Napakinggan mo naman siguro kung ano yung pinagdaraanan ni Kyla kanina doon sa kanyang love story, yung kwento mo LSS ko natin. Ano bang Opo. marireal talk mo sa kanya? Mapapayo, hanas talak ko damo. Baka, kasi, di ba, sabi niya, hanggang ngayon, yung ex ni Kevin o yung boyfriend niya, eh, hatid sundo pa rin yung ex-girlfriend niya. Ano mong masasabi mo dito? Di ba nakakaloka? Epay? Yes po. Ano masasabi mo dun, Epay? So, para po sa akin, hindi po tama na siya pa rin po ang maghatid sundo sa kanyang ex kasi may new girlfriend na siya. Dapat bibigyan niya ng importante yung new girlfriend kaysa sa ex. Kung sasabihin po yung about sasakyan, hindi para po sa akin hindi naman po dapat importante ang sasakyan or yung ex-girlfriend niya dahil may ano silang dalawa. Dapat sa new girlfriend siya mag-anuan. Also dapat usapin ni girl yung partner niya sa mahinahon, tapos sabihin niya na mag-set sila ng boundaries at respetuhin niya yung feeling ng babae kasi hindi naman po siya hindi po siya madali i-accept yung relationship pag ganyan na. Kasi lahat naman tayong babae may selos po siya. Hindi po natin may tatago yung selos natin, especially ex-girlfriend, 6 years na silang nag-live-in, tapos siya is bago lang niya, and then dapat, sa solusyon po ng sasakyan, dapat po, para lang po sa akin, dapat niya ibenta yung sasakyan para wala na talaga, dapat kalimutan niya na yung ex niya or yung mga sasakyan niya kung meron silang mga communicate kasi yung sasakyan, nagpo-communicate po sila based sa sasakyan. So, yung feelings ng isang babae po is para siyang nalilito kung ano ba talaga. Pero sa akin po, para siyang replacement or ang hirap makapmove on ng lalaki kasi 6 years siya tapos siya kababago lang niya. So, yung love language niya lang po is yung gawin niya po yung dapat gawin para ma-feel ni girl na love siya. Pero sa reality po, yung feelings niya pa rin po is nandun pa rin sa ex-girlfriend niya. Pero kung wala na talaga siyang feeling sa ex-girlfriend niya, dapat kausapin niya yung ex-girlfriend niya na dapat yung communication niya o pagkikita dapat wala na yun, dapat pag-move on siya or ibenta niyo na lang yung sasakyan, maghati sila sa pera. Yun. Para yung, yes po, tapos sa ay pera ay para yung girlfriend, new girlfriend niya magiging satisfied na siya, comfortable na siya at yung trust nila sa isa't isa ay magpapatuloy. Tama yun. Alam mo, Epay, maganda yung ko. sinabi mo na yan, Epay, ano? Maganda yung payo mo na yan. Yes po. Mag-usap sila ng ex-girlfriend niya na ibenta na lang yung sasakyan tapos yung mapagbentahan, hati silang dalawa. No? Yes po, para wala silang komunikasyon. Tama. Nagamit naman na nila parehos yun eh, di ba? Sa 6 na taon nilang pagsasama. Yes po. Hindi na para magkaroon pa sila ng communication at connection sa isa't isa. May hatid sundo pang nalalaman. May girlfriend na nga eh, di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Yes po. Kasi habang may communication, connection, at naghahatid sunduan pa silang dalawa, hindi matatahimik. Hindi mapapakali, mapapalagay itong si Kyla. Kasi nga, di ba nga siya ang present? Kung gano'n na lang din, di magbalikan na lang kayo. Tulungan ko na lang kayo magbalikan. Di ba? Tulungan mo na lang sila magbalikan. Oo, nakakaya naman sa akin, 3 months pa lang tayo eh. Magbalikan na lang kaya kayo kasi sayang naman, di ba? Hanggang ngayon natin sundo mo pa rin eh. Di kayo na lang magsama dalawa. Help ko na lang kayo. Ako na lang magiging bridge para magkabalikan kayo. Okay ba yun? Magiging tulay na lang ako? Sige na. Ako na magpaparaya para sa inyo. Ano ba laban ko sa ORCR? Di ba? Opo. Pero kung talagang mahal siya ni Kevin, kakausapin niya yung ex, kung anong pwedeng doon gawin, no? Ibenta na lang. Maganda yung benta. Ibenta mo na lang yan.
Maganda yung solusyon na Tapos yan naisip mo. kalimutan na yung komunikasyon nila, relationship niya, kung mahal talaga niya yung babae. Kasi past is past. So, dapat mag-face na siya sa, harapin niya na yung present niya kung talagang mahal niya talaga. Pero kapag may mahal pa siya sa kanyang May ex-girlfriend, nararamdaman pa. may maramdam pa siya, of course, maano pa siya, magdadalawang isip siya. So, dapat kausapin ni girl yung boyfriend niya at yung boyfriend niya, kausapin niya yung girl na ibinta na lang. Tapos, pag wala na yung sasakyan, wala na communication, then happy ending na silang dalawa. Tama! Apakahusay naman ni Mari. Kabog ka dyan. Epay, ang galing mo, ha? Epay, maraming Thank salamat. you. Meron ka pa bang gusto sabihin? Parang gigil na gigil ka pa eh. Wala na po, pero shout out na lang sa mga nanonood dyan. Sige, shout out, At sa go. sa family ko at saka sa mga staff dyan sa radyo. At sa mga viewers. At Mga saka staff sa daw, mga hello daw likes. sa inyo mga staff. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin din ang aming website sa truefm.ph. At panoorin din po kami sa True TV sa Signal sa Channel 19. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!